Hello po mga kapambira, good morning. Welcome back po sa ating channel, Brother Jose, at kakamustahin ko lang po ngayon si Ate Josephine. Kakamustahin ko po yung dito siya sa church ulit po. As usual, may dala-dala po tayong prutas para sa kanya. Kasi close monitoring natin sa Ate Josephine. Opo. Ayan. Sad to say lang po mga kapambira ay wala talagang kamag-anak na gusto na mag-claim kay Ate Josephine. Akala ko po ang tulong na maibibigay natin kay Ate Josephine nung una is para makauwi ba siya dun sa kanyang pamilya through our channel. Kaya lang ngayon po is wala pong kamag-anak si Ate Josephine na na nagmamalasakit na kumuha sa kanya. It's either kapatid o asawa, mga anak. Yun po ang nakakalungkot na balita mga kapambira. Kaya ito, hanggat kaya pa nating alagaan si Ate Josephine, kupupin dito ay dito po muna siya sa church. Okay. Ayan po yung mga nililinisan natin Josephine. Oh. Ayan sa likod ko, malinis. Parang walang tao ah. Tao po. Parang walang tao. Ate Josephine? Ate Josephine? Si Brother Jose? Tulog ka? Uy, nagising. Nakatulog ka? Natutulog ka? Parang blooming na blooming ka ngayon ah. Oh, prutas. Wow! Thank you. Ganda ang suot mo ngayon ah. Bago? May nagbigay sa iyo? Dati ang damit mo yan? Nakatulog na ako. Nakatulog ka? Sino mo ngayon? Sino kasama mo ngayon dito? Oh, mag-mic ka para makanta ka daw ngayon eh. Ha? Makanta ka daw ngayon. Nire-request ng mga Ay, wag mo na. Wala pa ko na memoryang kanta. Joke lang. Ayaw. Ay, yung lalaki. Sino kasama mo ngayon? Si Brother? Brother Ramil? Oo. Nandiyan sa kabilang kwarto? Hindi, nasa... Nasaan? Sa baba. Sa baba siya natutulog. Sa baba? Kamusta naman dito? Parang Mabuti naman. Ate Josephine, may nakapansin ba ganito, pader? Ang dumi daw. Ano yan? Mancha o ano? Kalawang yan. Ay, kalawang. Ano magandang ding na yan? Plywood o hardflex? Plywood. Ay, dapat ay pinturahan ano? Napansin ko ngayon. Kaya pala hindi nalilinis kasi kalawang na pala. Kalawang. Ewan ko bakit. Pintura pala ang kailangan dyan, ano? Pintura ang dito. May base na lang, dahil mo kung pintura, ako magpipintura. Pintura? Brass saka pintura. Marunong ka doon? Oo, ako magpipintura. Okay. May konsumo ka pa? May konsumo ka pa? Mayroon ganyan. Ganyan lang, brass saka pintura. Ay, yung brass yung ganun brass. Meron pa. Marami pa? May pera ka pa? Meron pa kung pera. Magkano pa? Nasa 2. Tipid ka. Ayos tipid ka. Nakakaya naman kasi sa inyo. Wala rin kasi tayong maraming pera eh. Kung marami tayong pera, pag-shopping na kita ng mga damit. Okay lang. Wala pa tayong pera eh. Galing ako sa bundok nung isang araw. Anong ginawa niyo sa bundok? Doon ka lang kaya magdala sa bundok. Sa bundok? Oo. Bakit? Ayaw mo doon? Madami doon tataniman ng lupa. Saan bundok? Doon sa bundok namin. Sa inyo? Oo. Baka naman.
Baka ano? Hindi ako makakitang tao. Mas may... Ay, Baka maging ano ko doon. baka maging ermitanyo ka doon? Maging, tawag nun, unggoy. Siya nga. Ay, ganun ba kayo? Pag di nakakita ng tao? Mamaya, hindi na ako marunong magsalita. Doon sa Exiban, doon sa unahan, papuntang Manila. Ganun. Kaya naman, no? Ano mo ngayon? Napag-aralan mo ngayon? About sa About saan? episode. Epeso? Anong nakasabi doon? Ay, wag nang ano yun. Sige na. Ano may papangaral mo sa amin ngayon? Tikman daw natin. Ay, wag mo nang Masarap to, hindi eh. ako marunong mangaral. Ako Tikman daw natin to. lang. Dinala ko di ko pa natikman natin. Nanaginip Isa nga lang. pala ako. Ano pinapanaginip? Ano yung panaginip mo? Hindi ko na naalala. Kasi Dati naman. yung tiniba ko, hilaw pa. Kaya nagbili tayo ng pambigay kay Ate Josephine. Wow, dapat hilaw na lang dinala mo. Bakit? Ay, maganda yung tiniba. Ano ba yung napanaginipan ko? Nanaginip ako kaya. Ano yung napanaginipan mo? Nakalimutan ko. Nakalimutan na. Bakit? Importante yun? Hindi, Importante may yata yun. Bakit napanaginipan nakalimutan? ako. Akala ko nandun ako. Saan? Alam mo totoo? Sa place na yun. Ano siya? Kaya nga, grabe yung biglang tulog ko pa. Mahibig ang tulog mo? Masa naman na panaginipan ako. Pabasa daw ng journal mo. Patingin daw. Epeso 4. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayo'y lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Okay. Ayos ang mga ano mo. Ano yun? Sinusulat mo lang yung mga verse o Sinusulat ko yung mga verse. Namimili Tapos? ako dito. napili ka? Napili lang ako. Epeso 4:28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, Natamaan kaya ako niyan. Ha? Natamaan Natamaan kaya ka? ako. Siyempre, nagnakaw. Sabi ko sa iyo ay masama yun ay nagnanakaw ka dyan sa tabi-tabi. O sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at Diba? makatulong sa mga nangangailangan. O, diba? Patok na patok sa akin. Ang bira yan. Yan yung sinasabi mo sa Epeso? Nasa Epeso ka pala ngayon. Ayun, Astig po nasa sa Ate Epeso Josephine, ko. nagjo-journal. Daig pa tayo na Ate Josephine. Daig mo pa kami, nagjo-journal ka. Nag-journal. Bakit? Bakit hindi ka nag-journal? Di ako nagjo-journal lang. Bakit? Wala, di na ako nakakapag-journal. Ako talaga mag-journal kasi kailangan ko. Minamemory ako to eh. Kasi pag wala ng Bible, at least meron akong take note. Ay, ganun yun? Pag nawala ang mga Bible, bakit? Ba't mawawala ba ang mga Bible? Hindi. Kung magdating ng araw, nawawala yan, di ba? Bakit? Kukolektahin niya? Basta something wrong. Ito kasi maghanap ka pa. Hanap ka ng titik note. Anong memorize mo dito, automatic na kasi maghanap ka pa nasa ano. Sa akin din. Ilang araw ka na nga ngayon dito? Magti 3 weeks na ako. 3 weeks ka na dito? Kamusta naman? Okay naman. Hindi ka naman nagsisisit, nandito ka? Kaysa nasa kalsada ka? Hindi. Ano? Hindi, hindi nga. Pala marapit na magpasko, di ba? Saan ka magpapasko? Ay, wala. Dito niya. Dito ka magpapasko? Ayaw mo makita yung mga anak mo sa Pasko? Ha? Bakit? Ayaw mo talaga? Pupunta ko doon, tapos Doon ka lang, magpapasko ka lang. magpapasko ko doon. Ayaw mo? Hindi na. Hindi na ako doon uuwi. Ano talaga ang pinakang ano mo na lang? Ano talaga Hindi muna ako uuwi. Hindi ka muna uuwi, yun muna ang plano mo. Hindi ka talaga muna uuwi, dito ka lang muna, nagpapahinga ka lang muna. Sabi rin kasi ng mga nanonood, sabi nila magpahinga ka daw muna dito kasi stress ka yata, stress ka. Pahinga ka muna, magpalakas ka daw muna dito, tapos balang araw daw, malay mo makatrabaho ka din. Ano, ganun yun ano? Bakit parang ang layo ng tingin mo? Pinitingnan ko yung manok kasi.
Alin, manok? Kinukusa niya lang yung tinanong ko. Yung manok doon sa kabilang kalsada. Layo naman ang tingin mo. Manok ang tinitingnan. Diyan ka tumingin, at maraming nanonood sa atin dyan. Huwag nang kutingin sa video. Makikita nila. Ang daming nanonood dyan sa iyo. Ang galing mo daw magsalita. Ay. Ang galing mo. Anong pang sasabihin ko? Salamat nga pala sa saging na binigay sa akin ngayon. At sa mga tulong na binibigay sa akin. In Jesus' name. Amen. Tikman mo, masarap yan. Mamaya ko na lang. Anong inulam mo ngayong tanghalian? Tanda. Ito senyorita ko. Ang inulam ko ay sardinas. Sardinas? O sige, Ate Josephine, magsabi ka dyan sa kanila, sa mga natin, sa mga nanonood sa iyo. Ano yung naranasan mo dito sa loob ng 3 linggo, tapos ano yung plano mo sa buhay? Dyan, paliwanag mo sa kanila. Okay, ang naranasan ko dito is okay naman. Okay naman. Ano pa yun? Wala naman ang problema. Wala ang problema. Ano pa yun? Ano yung plano mo? Ang plano ko, ang Panginoon na lang bahala kung ano ang susunod na maging plano ng Panginoon sa aking buhay. Kasi ang aking buhay ay binigay ko sa Panginoon na siya na magpaplano sa akin at hindi na ako. Pagkat kung ako ay pong magpaplano, ay mamamali-mali. So, hinihintay ko na lang yung will ng Ama at Anak. Hindi ako yung magdidesisyon sa aking sarili, kundi ang nasa taas. Kumbaga, kasi kung ako magdidesisyon, sablay lagi. Bakit nung nakaraan sumablay ka dun sa mga desisyon mo? Yung pag-abroad mo, sablay, hindi naman. Masasabi mong sablay? Masasabi din. Hindi ko rin masabi yung sablay, pero minisaya kasi ako ng Panginoon na wag kong ilagay ang pangalan ko sa computer. Siya? Tapos ang dami mo naman Facebook. Dami nga akong Facebook. Kawa na yung account ko, hinahack nga. Ayun. Pero ang Facebook, hindi ko naman kasi nagagamit yun. Nahahack kasi hindi ko siya laging ginagamit. Nasa Messenger lang ako lagi. Ang lagi ko kasing ginagamit is Messenger saka YouTube. Kasi mahilig nga ako sa music. Meron kang kaibigan na na gusto mong kontakin natin? Meron kang kaibigan? Wala akong telepono eh. May utang kasi sa akin yung mga kaibigan. Hindi, kahit yung walang utang, meron kang kaibigan na kilalang-kilala mo, kaibigan mo talaga na gusto mong makausap? Wala kang kaibigan gano'n? Ayaw ko na. As in wala? Ayaw ko na. Kasi ang tunay ko ng kinakibong, ang kinakaibigan yung nasa taas. Kasi naranasan ko na nga yung mga something na hindi maganda. Kay Lord ka na lang nakapokus? Ganun na lang. Ganun na nga. Gawa ng wala din naman. Wala din? Pinapabayaan ka lang din? Ganun din naman. Yun na lang sa akin. Focus na sa taas. Tapos, pag-pray ko sa mga anak ko, nasaan sila ngayon. Yun. At yung mga tao dito, at least, wala kang kaaway. Yung nasa malayo kasi hindi naman makakatulong sa iyo. Alin? Yung nasa malayo, hindi naman makakatulong sa iyo, hindi naman makaka-rescue sa iyo yun. Kailangan yung neighborhood mo, yun na lang yung maging, business na ka lang, Hindi lang yung maging kaibigan mo. Kasi hindi naman sila makakatulong sa iyo. Kasi ranas ko din naman yung mga. Ate Josephine, meron kang pwedeng ikwento sa amin yung mga naranasan mo dun sa ibang bansa? Kaya mo lang ikwento? Hindi pa. Ranasan ko sa ibang bansa is okay naman. Ayaw ko ikwento yung mga personal na privacy nila at privacy ko rin. Okay lang naman. Siyempre, sa labas, ganun din talaga ang trabaho. So, dapat ka mag-intindi sa kanila at iba-ibang ang lahi at iba-ibang ugali. So, iba din yung karakter nila, yung ninakya nila, iba din yung sa atin dito. Kaya about sa amo ko, ayaw ko magkwento ng kahit ano. Kumbaga, privacy nila yun, privacy ko rin. Okay lang naman. Wala ka namang masalimuot na ayaw ko magkwento ng mga bagay-bagay kasi ayaw ko ma-out yung mga personal na hindi dapat. Paano kung halimbawa ipakausap kita dun sa isang
Ang tawag doon, advisor na parang para ka lang. Private lang yun, hindi naka-video. Kakausapin ka lang. Bakit? Para lang maka-release ka lang. Para lang yung mapayuhan ka. Hindi na? Ang kinakausap ko lagi ang nasa taas na lang. Mas komportable ako yung nasa taas ang makakausap ko dahil hindi mo kasi maano yung iniisip niya, hindi mo kilala, hindi mo alam kahit nasa Panginoon pa. Kasi nasabi ngayon sa Jeremias 9:17 na kinsang may nandito. Basta, basahin nyo na lang yun. 9:17, kumbaga sa akin, ang nagiging ko lang talaga sa taas kasi ayaw ko talaga. Kasi naranasan ko na nga. Dala ka na. Dala na ako, mayroon na akong experience. Masakit kasi isipin, naging ka-sister mo siya, nagtiwala ka, nag-aano siya ng ganito sa mga tao, tapos ganun lang yan. Kumbaga ako yung nadala. Nadala ka. Nadala ako. Kung ako makikipag, siguro, sa pare, ang tawag nga doon, may tawag doon eh. Saan? Kumpisal? Hindi kumpisal. Bukod sa kumpisal. Alin? May kumpisal, pero about sa, sinasabi niyo advice, ganun, pwede siguro. Sa pare? Oo. Ang tawag doon is, pero ayaw ko na nga i-out kasi hindi ko hawak ang kasi masalimot yung nangyari sa akin na hindi makaliwanag. Kasi, di ba, ang kampo ng kadiliman naging nasunod sa atin kung saan-saan. Alam mo ba? Ayaw. Kasi ang normal baga, Ate Josephine, nanay ka. Tapos yung mga anak mo, kailangan ka nun. Hindi ko na nga pwedeng sarili ko sa kanila. Kasi? Ayaw ko nga pumalik sa lalaki na rin masalimot yung nakaranasan ko doon. Dahil doon pero doon sa mga bata, pero sa aking mga anak, hindi ko na alam kung nasaan sila dahil nakita ko nga silang dinala ng Saudi, sabi ng nurse. Parang inalay nga, kaya hindi ko ako'y nalilito. Kasi pag uwi ko sa amin, ang aking mga anak, imbis sa straight ang buhok, kulot na. Hindi mo na rin kilala? Kilala ko sila, pero gano'n pang mukha, pero ako'y nalilito. Nalilito ka. Kasi ang anak ko kasi, yung dalawa, is straight ang buhok. Pag uwi ko, kulot na ang buhok at iba na ang buhok, gano'n pa rin ang mukha. Basta may nakita akong something na hindi ko maintindihan. Kaya hindi ko na kaya ang Panginoon na nagbahala kasi ako lumaki din ako na walang magulang, walang kapatid, wala lahat. Kaya ang Panginoon na lang ang bahala sa kanila. Hindi ko na inaan yung ganun. Kasi ba sa akin, papulos na ang mundo. Hindi ko na inaano ang mundo. Basta ang Panginoon ang bahala. Pero ako naman ang sa kanila, wala naman akong maipoprovide. Wala naman akong lupa, wala naman akong pera. Sarili mo na munang inasikaso mo ngayon. Parang ganun. Inaano ko muna yung sarili ka muna sa sarili mo ganun. Kasi hindi ako babalik sa lalaking. Hindi na ako'y dalang-dala. Dahil marami akong karanasan na masalimot na hindi ko malilimutan. Never ka nang babalik? Never. Ang aking anak lang ang aking inaano. Pero hindi na wala na sa problema kasi kung sila'y buhay ngayon, ang aking pangalan nasa 18, ang pangalawa ay 17, ang pangatlo is 16. Malalaki na sila. Iniwan ako ng nanay ko, ilang taon ako, 2, 1. Ay, gano'n? Oo. Hindi ko sinasabi ko, hindi ko naranasan na may nanay ako, na may tatay ako, na may kapatid ako. Kasi nga para ako itinapon doon ka na, tapos doon ka na, wala ka ng ina. At least yung anak ko, alam nila na ibigay ko sa kanila. Yung pag-aaraga ko. Kasi, nakita kita dyan kahapon, naglilinis ka sa tabi. Ay, saan ka galing? Galing ako doon, sa bundok. Ganun. Pero yun kasi, nakita ko ang mga Pilipino, nakita ko na parang yung anak ko kinuha, parang nasa hospital sila. Nakikita kasi ng na utak ko, hindi ko nga maintindihan, kaya ayaw ko magkwento kasi. Nakikita lang ang utak mo? Nakikita ng utak. Pero hindi totoong nangyari? Pero kita din ang mata ko. Kita rin ang mata mo? Kasi parang yun yung na-experience mo ngayon? Meron ka nakikita mo ng mata mo, nakikita ng utak mo, pero naandyan naman yung sa Cebu yung mga anak mo. Kaya nalilito ka na. Hindi, iba din. Nasa Cebu. Basta may something na hindi ko pwede siyang itil. Kasi, kung nasa Cebu yun, malabo makarating agad yun doon, sa Saudi.
Mayroon ako nakita nung ako'y ayaw doon pumunta na sa kanila. Pinakagat ako dito sa snake. Ito'y namaga. Kaya nakarating pa nga ng paga, papuntang, ako'y nag-travel papuntang from Cebu to Masbate to Pili. Papunta dito sa Bicol. Oh. Ano yun? Totoo nangyari o nakita mo lang? Nakita ko siya na feel ko kinagat ako pero hindi ko siya nakita actual kasi si Manang, si Orlando. Bakit namaga? Pero totoong namaga? Namaga, may ano siya, may turok siyang ngipin. Tapos, may turok siyang ngipin, ang kanya style dito parang nag-V, nag-victory. Tapos dinala nila ako sa hospital daw yun. Pero ang nakalagay doon sa araw is Balasubas Hospital. At tapos ang dinalahan nila sa akin, hospital ng mga baliw. Tapos yun, ang time na yun, hindi to Vicente Soto kasi alam ko ng Vicente Soto, maternity, magkaano lang yan magkatabi. Oh. So nagtataka ako, bakit napunta ako sa lugar nito? Ibig sabihin, pinunta ka sa hospital ng mga baliw? Napunta ka? Parang ganun. Tapos sabi ko, bakit ang ginagawa ko din? Tapos lalabas na ako noon. Lalabas na ako at bibili ako ng pagkain. Ang binili ng pagkain sa akin, biscuit na orange na Magic Flakes, tapos mineral. Sabi ko, lalabas ako at bibili akong pagkain. Ayaw nila akong palabasin. Alam niyo kung anong ginawa sa akin? Tinalian ng kamay ko, paa ko. Yun yung kinikwento ng kapitbahay mo. Tinalian nila ako ng paa ko at kamay ko. Sabi ko, hindi mo ako balik. Kasi lalabas nga ako, bibili akong pagkain. Ayaw nila akong palabasin. Na normal naman ako. Kasi sabi nga ay, dinala ka nga daw ng asawa mo sa mental. Hindi yun, oras lang yun, inobserbahan lang. Kung ikaw ay may siraulo, hindi ka na ma-interview. Oo, pasado ka nga daw sa interview, sabi nung doktor. Ang nakapagtataka, bakit nila ako hindi palabasin ako bibili ng pagkain ko? Na normal naman ako, pumupunta ako ng grocery, nagwe-withdraw ako ng pera ko. Oo. Ano ang problema sa kanila? Bakit ang tingin nila sa akin abnormal? Kung ayaw ko nang pumunta sa bahay nila at dito ko muna sa kaibigan ko, ayaw ko nga. Gusto mo lang magpahinga? Ayaw ko magpahinga. Ako'y galing ngayon ng hospital. Imbes nila ako'y tulungan, hindi nila ako tulungan. Para nila ako'y doon ka. Bakit nila ako Tapos ang take nila sa akin gamot na yung puti saka orange. Inano ko ang pangalan sa computer, research ko kung saan gamot. Alam mo kung saan gamot sa tupalon, sa sakit ng tiyan o ano iba pa. Sabi ko, bakit kaya hindi na mula naman akong kung yung sakit sa epilepsy ba? Epilepsy? Nang bumubula ang bibig. Binigyan ka ng ganong gamot, ay di ka naman ganon. Oh, pinicturan ko yun sa aking cellphone. Tapos yung pala, gamot din sa sakit. Basta ibang sakit. Ibig sabihin, tama yung kinikwento sa akin na 500 mg pa. Nadala ka nga doon sa ospital dati. Hindi yun sa hospital yun ng baliw. Kaya nga, sabi nila. Bakit sila nagresita ng ganon? Hindi naman gamot sa baliw. Kung sa psychology ka, dadalhin, dapat chinikap ako, in-interview ako nila. Bakit hindi na ako nil-interview? In-interview lang konti. Anong kanto na, kumusta ka? Baka ang in-interview lang yung asawa mo. Tanga. Tangang doktor. Ay, interviewin mo asawa, sino ba may sakit? Ikaw o ako? Di dapat ako sa psychology ka. Tama nga. Pababasahin ka. Ito, red. Ito, ano to? Lahat doon. Di psycho nga Oh. Tapos may nilalagayan dito, di ba? Sinaspsycho niya kasi nagre-reading yung computer. Oh. Oh, bakit siya interviewin? Ako may sakit. Siya interviewin. Pwede bali po yan. O, di ba? Ibig sabihin, parang pinarsa kang Pinarsa nga nila ako. Anong naramdaman mo nung nangyari yun? Siyempre. Lalo ka nagtampo sa asawa mo, gano'n? Hindi ko naman talaga asawa kasi sa pilitan ko na asawa yun. Napugos lang ako doon, kumbaga naipain. Tawagin natin ipain. Kasi kung may nanay pa ako, hindi ako tatagal sa lalaki niyan kasi demonyong lalaki niyan. Sige, Ate Josephine, at least alam ko na yung nangyari, na-confirm ko na yung
ganun pala ang nangyari. Totoo pala yung sinasabi na ano. Kaya po, kinakamusta ko sa Ate Josephine kasi in-observe ko nga po talaga. At iniisip-isip ko rin po kung isasama ko siya kay doktora para sa counseling. Mukhang okay naman si Ate Josephine. Kasi nagsabi nga yung ano mo doon, mga kaibigan, galing ka nga daw sa ano. Tapos na-obserbahan ko naman nga, okay ka naman. Naman, sir, ha? Galing ako ng hospital. Oo. Nagrenta akong bahay. Bayad ang lahat ng inutangan ko doon na pagre-renta. Everyday, nag-a-attend ako ng mass. Gigising ako ng 3:30. Naglalakad ako ng 4:15 to 20. Half hours yun. Ano yun? Mga 30 minutes from Tubungan, lakad. Kung ako'y sira ulo, bakit ako kasi nga, maraming natanggap ako na hindi nila maintindihan na parang bisyo na ganito, ganyan. Nag-a-attend ako ng prayer meeting, na-attend ako ng ganito. Ano yung sinasabi lang paninira sa akin? O dapat magharap kayo sa akin at sabihin yung personal sa akin kung ano sinasabi yung paninira sa akin. Dahil marami silang, nung ako'y pumunta ng Catanduanes, meron akong narinig na boses ko na sinabi ko kay Normita, kasi may anak, pinsan ko si Johnny, anak niya nakaasawa ng from Mindanao. So, nagpag-cellphone siya, FB. Sabi ko, kailan ako nagpa-interview? Hindi ako nagpa-interview kailanman. Bakit nandyan yan? Sabi ko, bakit nasa FB yan? Bakit boses ko yan na ang Josephine original nandito? Sino ang interview na siya daw na galing na ibang bansa, ganito. Sabi ko, wala akong ina-download. Wala akong inaano sa FB. Boses ko talaga, kaya ako litong-lito. Boses ko, imagine, galing daw sa ibang bansa, ganito, ganyan. Anong kwento doon sa interview na yun? Kwento about sa masali mo, ito yung buhay at doon sa labas, yata. Yung istorya ng pangyayari mo? Oo, parang, sabi ko. Kaninong cellphone doon sa ni Johnny, asawa. Kumbaga, sabi ko, bakit may boses ako diyan? Sabi ko, bakit boses ko yan? Ako'y din. Baka yun, pangitain yun na nakita mo yung mga mangyayari Hindi pangitain, kasi ako'y nag-aanong nito. Kasi ako, mahilig talaga sa Bible talaga. Nagtataka ako, may memorya ako ng ganyan. Habang ako nagme-memorya, may naririnig akong boses. Kung anong binabasa ko, yun din sa kanya. Sabi ko, sino ito? Hindi ko talaga maintindihan. So, anong nangyari sa akin? Rinig ko talaga. Boses ko yung naririnig ko. Sabi ko, lindigan, parang ako sira ulo. Sino ka talaga? Yung paggagala-gala mo sa kalsada, gusto mo lang mag-relax nun? Gusto mo lang, wala ka lang talaga mapuntahan? Wala na. Wala na ako puntahan. Dahil wala ka nang wala ka na rin pera. Ayaw kong pumunta sa tiya ko dahil alam ko kung ano. Ayaw kong pumunta sa mga kaibigan ko dahil ayaw ko ayaw ko maging pabigat. Ayaw ko talaga. Mas naigigipang ganito na lang ako. Yun na lang pinili mong buhay? Oo. Parang gano'n na rin kasi wala na nga akong pera. Kasi yung pera ko nasa utang din naman. Sayang pala yung mga utang mo. Pero hindi ko. Mga pautang. Mahirap na din yun sila makuha kasi hindi naman sila, salat din naman sila sa buhay. So ngayon, Ate Josephine, ang plano ko, yun, hanggat gusto mo dito mag-stay, susuportahan kita ng pagkain para di ka lang magutom dito. Tapos depende, pag nagkapera tayo, baka mabigyan ka namin ng kunting harahanap buhay, pagkakitaan, para hindi ka rin nabubuhay. Ayun na lang. Ganun na lang? Tapos, depende sa iyo kung anong mo. Okay lang naman ako dito. Okay ka lang dito? Paano kung laging ganito lang, walang pagbabago? Bahay, ka lang? Hindi, darating naman yung time na, ewan ko lang, hindi ko alam. Basta ayaw ko ma-expect na kung ano. Ayaw mag-expect na kung ano. Basta yung relax ko lang yung aking mind at ako yung nag-ano diyan. Okay na yun. Okay na yun. Kamusta pala yung mga tanim? Ginangat-ngat ng suso. Ay, ng suso? Ay, naku man din. Ganyan na sana. Ano yun? Yung okra? Okra. Hindi. Yung ano. Kinakain ng atol. Dapat sana, hinahanap mo yung atol, tapos tinatapon mo sa kalsada para mapatay. Ginubok-bok ko. Dinudurog mo?
Kasi yung mga ato nila, nakatago lang sa mga damuhan. Oo, ano yun mo, lakas mangain ng tinanim. Oo. Gabi Yung pati yun na-atake, gabi. Gabi nga na-atake yun. Gabi na-atake. Nakakainis. Para ding pulintik ka talaga. Bakit anda ka? Sige, Ate Josephine, magkano pa yung pera mo dyan? So? 200. O, dagdagan natin ng 100. At may pera pa ako dito. Sige na. Para may... Thank you. Okay na? Salamat! Anong mensahe mo sa kanila, sa mga nanonood? Sa lahat ng nanonood. Ano ba mensahe ko? Hindi, kasi yung buhay mo, napapanood nila, anong mensahe mo, anong may iwan mong mensahe sa kanila? Kita talaga ako. Ha? Kita ka dyan na napapanood ka, marami sa'yo nanonood. Ay, sabi ko sa mga nanonood, kung mayroon kayong kilala, na naghahanap ng magtatrabaho. Oo. Rekomendan nyo naman ako para naman si Rosie ay makapahinga na din sa pagtutulong sa akin kasi nakakaya din. Mas maganda po yung galing po sa ating pabis yung kinakain para sa akin. Yung ganon. Ayos ka talaga. Ganon kasi ako, kumbaga lumaki kasi ako ng ganon talaga. Mas maganda yung pirang ginagasto natin ay galing sa pawis. Mas masaya kasi. Pero yung iba, iba ang katulad. Pero wag niyo isipin yan at bukal sa loob yan tulong mo ginagawa. Kaya nga lang, pero mas maganda yung, siyempre may pamilya ka din. So ayaw ko naman maging mapabigat. Ayos talaga si Ate Josephine, mga kapambira. Mga pamilya. Kapamilya na din ako ninyo, ha? Pakitulungan nyo naman po ako na makahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho, basta marangal, okay? Okay. God bless paano pag kasambahay? Pwede na siguro. Okay lang, pero... Huwag ka na mag-arte sa trabaho. Huwag ka na mag-reklamo. Okay lang naman kasambay. Huwag lang yung bata kasi... Ayaw mo lang ng bata? Tagalinis ng bahay, tagaluto. Kaya mo na yun? Oo. Yun. Anong kaya mo lutuin? Ay, marunong ako magluto. Basta palutuin, wag lang maarte. Anong luto? Wag lang maarte. So, kikokik din naman ako sa amo ko dong Arabiano. Pag masarap, sabi niya, Jo, okay. Jo, yung asin, medyo, bawasan pa. Ganon yun. Ganon, ha? Okay naman, marunong din man ako magluto. Malay mo, may mag-chat sa akin. Baka bukas may mag-chat sa akin na sabihin na, uy, brother, kailangan pa ni Josephine ng trabaho. Bigyan natin ng trabaho. Okay din, maging repacker din ako ng mga biscuit o ano bang repack diyan. Okay. Kaya mo yan? Oo. Ganda din yung pabrika yun. Malaki yung sahod nun, no? Di ba? Minimum mo. Sayang nga yung pumunta kasi ako ng Maynila. Maliit lang naman ang minimum. 310. 310 okay din. Pero yung sa Manila is nasa 400. Dito, 310 lang dito ang minimum. Okay pa rin. Okay pa rin yun. Basta may pera, wag ka naman naman tataas sa sahod kasi yung kung sa probinsya is 300 mahigit. Pero doon sa Maynila, siyempre, medyo ganun lang. Sige. O magbabay ka na dyan sa kanila. Bye-bye! God bless you to all! Hasta, ha? Si Rosie ang inyong i-message sa FB. Ayan. Para din, meron din akong dot-doti, no? Bibili din akong dot-doti. Gusto mo rin magkaroon ng cellphone? Oo, mahilig sa pressing. Mag-play ka ng mga worship song? Oo. Di pa nakakabili ng radyo mo ay. Yun ang akin. Salamat sa lahat. Sa mga mga nunood. Ayan. Okay. Salamat. At saka sa TV channel ni Sir Rosie. Sabihin mo, yung team ko kasi kapambihira, mga kapambihira, magpapasko na po, ha? Advance Merry Christmas and Happy New Year. Sana may pinaskuhan ko kahit pipiso lang, Ayaw nga, kahit piso-piso ay malaki po. Basta, kahit maliit, mahalagay sa akin yun. Hindi ako nag-a-account sa malalaki. Gawin kaya kita ng Facebook, tapos mag-vlog ka kaya. Ang sa akin, mga kapamilya, kahit maliit na bagay, basta galing sa puso at isipan, okay. Gawin kita ng Facebook, tapos mag-vlog ka sa Facebook.
Hindi ako marunong mag-vlog. Paano mag-vlog? May cellphone ka lang, tapos magsasalita ka lang sa harapan ng camera. Tapos, pwede ka doong kahit anong gawin mo. Magpatawa ka, magkomedyante ka, o kaya mangaral ka, o kaya magpayo ka. O kaya magkanta ka, ganyan. Magsayaw. Ano yun? TikTok. Pero may papayo ko lang. Ito lang, Mga kapamilya, napaka-importante itong salita ng Panginoon. Ito ay pagkain ng ating kaluluwa at ng kataang lupa. Kasi kung wala nito, hindi tayo magiging mabait. At dapat nandun ang pinaka-importanteng salita ng pagmamahal at pag-ibig sa kapwa. Ano yung pinaka-paborito mong verse? Pinaka-paborito sa loob ng Biblia. Anong pinaka-paborito? Itong lahat, ang Episo 4:30. Anong laman nun? Episo 4:30 is ang patik na yun. Ikaw na sin magbasa kasi malinaw. Wait lang, hinahanap ko. Ito. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu. Santo ang dito, pero hindi ko dinalagyan itong santo kasi. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Yan ang aking pinaka-favorite. Anong ibig sabihin nun? Nung verse na yan? Kumbaga, wag mong, kumbaga, kung magagalit yung espiritu sa atin, at ito'y nagalit na, ito'y aalis sa iyong katawan, tapos hindi ka na makatanggap ng tatak na, hindi ko alam, tatak ng espiritu. Yun yung kasi yung kung mawala kasi, pag hindi kasi, pag nawala kasi yung tatak, pag hindi tayo nakareceive na tatak noon, pagdating ng takdang panahon na pagdating ng Panginoon at wala ka noon, automatic, andun ka sa impyerno. Ang tatak mo, tatak ng demonyo. Pag wala kang tatak ng espiritu. Hindi, kumbaga, yung kasi yung kaligtasan natin. Kasi tayo, di ba, pag wala yung tatak ng espiritu ng Panginoon, hindi na tayo magagawa ng mabuti. Puro mali. So, ma-enter na tayo. Iitim na yung kaluluwa natin. So, hindi siya kasing hayag na sama sa araw. Di ba, maitim ang balat, huwag lang maitim ang kaluluwa. No? Ganun. Kasi ito, mabubulok nga ito. Pero yung kaluluwa mo, yung sabi namin ng Panginoon na dahil lang labhan nyo ang inyong damit, na maputiin nyo ito. Ang miniming niya nun, ang kaluluwa mo. Ano sinabi, nilinis nyo ang katawang, ang labas. Kunit, ang loob nito, hindi nyo nilinis. Kung ang espiritu pa rin yun. Sabi niya. Ayan, yan po yung mensahe natin, Josephine. Yan, welcome to all of you. Sige, babay na. Babay na. The channel. Mga kapambira, babay po. Mga kapambira, salamat sa lahat. Ayan mga kapambira, maraming salamat po sa inyong panonood sa kwentuhan namin natin Josephine na obserbahan po ninyo yung gusto niya mangyari sa kanyang buhay. Pahinga lang po muna siya dito. Nakikiusap po siya na kung naghahanap siya ng trabaho po ay sana po ay merong opportunity na dumating para sa kanya. Opo, kasi gusto rin po niya na magtrabaho. Gusto daw niya ay yung kanyang kinakain ay sa kanyang pawis manggagaling. So, ayan. Okay naman po yung kanyang stay dito mga kapambira at naman po natin, nababantay naman po natin na di man po natin siya napapabayaan dito. Opo, at nakita naman po natin na content naman po siya dito. Opo, masaya po siya dito. Saka nakita niya po yung mukha niya is nagbo-blooming na rin. Opo, medyo tumataba na rin si Ate Josephine. Ayan. Thank you so much po mga kapambira at sa mga bago po nakakapanood ngayon, kung nagustuhan niyo po yung ating channel, ay pa-subscribe po at hit niyo po yung notification bell button and select all para lagi po tayo ma-notify sa mga latest upload natin. God bless you po at see you on my next vlog. Bye-bye!